Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jen Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo, Seminar Edition, at ngayong araw po ay September 6, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Seraphim. Ano ang Seraphim? And yung scripture po natin ngayong araw is Isaiah chapter 6 verse 1 to 3, and yung sabi po dito sa ating concept na Seraphim are a special order of angels described as fiery beings who surrounded God's throne, constantly worshiping Him in holiness and awe. The name means burning ones, symbolizing the purify and passion of God's glory. They serve as a heavenly model of perfect worship, inspiring believers to revere God, pursue holiness, and defend their devotion to Him. And yung scripture po natin, sabi po dito sa Isaiah chapter 6 verse 1 to 3, Isaiah commission, "In the year that King Uzziah died, I saw the Lord high and exalted sit on the throne, and the train of His robe filled the temple above Him. Were seraphim, each with 6 wings. With 2 wings they covered their faces, with 2 they covered their feet, and with 2 they were flying. And they were calling to one another, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory." Sa Tagalog po, noong taong na mamamatay si Haring Uzziah, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang tronong matayog at mataas. Ang napuno ang templo ng laylayan ng mga kanyang damit. Sa itaas niya ay nakatayo ang mga serafin. Bawat isa'y may 6 na pakpak. May 2 nakatakip sa kanyang muka, may 2 nakatakip sa kanyang mga paa, at may 2 na naglilipad sa kanya. At tinawag ng isa ang isa at isinabing, "Banal-banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay puno ng kanyang kaluwalhatian." And sabi po dito sa ating teaching number 1, Seraphim are mighty being devoted to God. Sabi po dito na yung Seraphim, ito talaga yung mga anghel na talagang devoted, talagang nandoon sa kingdom ng ating Panginoong Diyos. Talagang sinasamba siya. And teaching number 2, Seraphim reflect to the glory of God. Sabi po dito na yung mga Seraphim, ito talaga yung mga nagre-reflect sa ating Panginoong Diyos, na talaga yung ating Panginoong Diyos is glory. And teaching number 3, Seraphim remind us of how privileged we are. Sabi po dito na yung Seraphim din po as niremind tayo na sabi nga po na yung ating Panginoong Diyos talaga ay pinakabanal, na dapat tayo, may privilege tayo na i-glorify din ang ating Panginoong Diyos. And application number 1, view yourself as a special made in God's image. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin or sa life natin, na i-view natin yung sarili natin as special dahil tayo ay gawa ng ating Panginoong Diyos na sa Kanya ding image. And application number 2, value your identity as God's redeemed person. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin or sa life natin na i-value natin yung pagkakakilanlan natin as tayo ay God's redeemed person. And application number 3, visit the cross of visualize God, grace, and love. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na lagi po natin i-visit sa ating mga sarili na yung cross and yung vision ng ating Panginoong Diyos ay nakuha natin, na binigay niya sa atin or gift niya sa atin, and pati na rin yung grace and love niya. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.